Pinalakas na super bagyong Nando ang habagat na nagpaulan sa ilang bahagi ng bansa, gaya sa Metro Manila. Nakatutok si Mark Salazar. Mark? Mel, nandito ako sa Araneta Avenue. Ito syempre yung lugar na isa sa mga binabantayan pag malakas ang ulan. Alam mo, ito Mel, hindi na passable ito hanggang hita na yung taas ng tubig. At ang obserbasyon dito, wala pang 15 minutes na bumuhos ng malakas ng tuloy-tuloy ang ulan ay ganito na. Dahil 15 minutes ago, dumadaan pa mga sasakyan dito. Pero makikita nyo yung mga bata, ayan sa aking likuran nakikita ninyo, hanggang hita nila ang tubig. At ito ay pakiramdaman dahil pag nagtuloy-tuloy ito, ayan ang pinapakiramdaman ng mga residente. Magtutuloy-tuloy ba ito? May ilalakas pa ba ang habagat na ito sa magdamag? Pagsapit ng dilim, mas alerto ang mga residente malapit sa Araneta Avenue, kanto ng Maria Clara. Sa nakalipas na 2 oras, walang tigil ang pag-ulang dala ng habagat. Mabuti na lang at may mga pagkakataong humihina, kaya ika nga ay nakakalunok pa ang drainage system sa Araneta Avenue. Pero tumataas na rin hanggang gutter deep sa kalsada. Sa ibang lugar pa sa Metro Manila, ganito rin ang sitwasyong binabantayan. Pasado alas 5 ng hapon, inakyat ng Pag-asa sa orange rainfall warning ang Metro Manila. Maging sa Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan, Tarlac at maraming lugar sa Rizal at Cavite. May puntong halos mag-zero visibility sa Commonwealth, alas 5:30. Nasa kalahating oras pa lamang ng malakas na buhos, may ilang lugar na ang bahagyang binaha. Gutter deep ang baha sa Timog Avenue at Quezon Avenue underpass, dahilan para bumagal ang usad ng trapiko. Pinag-iingat ang lahat at mas mahirap naman talaga rumisponde sa emergency ng baha kapag madilim. At kung magtutuloy-tuloy ang ulan na ganito kalakas sa magdamag, ay kailangan talagang handa ang lahat. Ito naman ay lagi ng experience sa mga taga Maria Clara dito sa may Araneta Avenue, pero hindi pa rin dapat magpakasiguro dahil kagaya ng sinabi ko, mahirap respondihan ang nangangailangan kapag talagang malalim na gabi. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.